na lang po natin ang verses 1 to 12. Psalms chapter 90 verses 1 to 12. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 12. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 1. Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. 2 kayo po. Before the mountains were brought forth, the rivers of Macedon, the earth and the world, even for everlasting the word. Thou turnest man to destructions, and sayest, Return ye children of men. Verse 4. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as knowledge no man. Thou carriest them away as with a flood. They are asleep in the morning. They are like grass which groweth up. Verse 6. In the morning of flourisheth, groweth up, in the evening is not upon the withering. For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Verse 8. Nor is there iniquity before thee, our secret sins in the light of thy conscience. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Verse 10. The days of our years are threescore years and 10, and by reason of strength they fourscore years. Lest their strength went for sorrow, for they soon out of and be away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Verse 12. Sabay-sabay po tayo, ready, read. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli sa hapong ito, itago mo po muli ako sa inyo pong likuran. Dalangin ko po na kayo po siya may taas, ikaw siya malulhati at maparangalan. Dalangin ko rin po aming Diyos na bawat salitang lalabas sa aking pong bibig ay magmumula po sa inyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po ako, pangunahan sa lahat ng aking gagawin. Pagkalooban mo po ako ng knowledge, wisdom, understanding sa inyo po banal na salita. Upang ito po ay patuloy na may pangaral ayon sa mensahe na nais mo po ay parating sa amin. Salamat po Ama sa mga biyaya, sa mga kabutihan mo po at katapatan sa aming po mga buhay. Salamat sa pribilehiyo na makapag-aral ng inyong banal na salita. At salamat po sa pribilehiyo na makapag-ikot po sa inyo. Kayo po siya ikilos gagawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mamaya. Okay, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. I pray na by next year ay meron pong susunod na mag-i-enroll sa Bible Institute. Ano po? Ang Bible Institute po natin, wala naman po itong age limit. At salamat po na meron pong tagapagturo. At sila po ay talagang ibinibigay po nila ang kanilang pong the best sa kanilang pagtuturo. Kaya I pray na mga estudyante na pumapasok po sa PI ay kanila din po ibigay ang kanilang pong the best sapagkat ito po ay para sa Panginoon. At kanina po ay ating pong inawit yung I Shall Not Be Moved. So yung kanta po yun ay natutunan ko lang po yun sa Bible School. At isa rin po yun sa mga naging theme song ko. I Shall Not Be Moved. So talagang hindi po ako kumilos noon. Hindi po ako malaw. I Shall Not Be Moved. Okay? So kapag kinakanta po yan yung I Shall Not Be Moved, naalala ko po yung mga Good Samaritan, yung mga kaklase kong taga-Samar. So yun po yun. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Ang title po ng mensahe this afternoon, verse 12. So teach us to number our days. So mga kapatid, mga minamahal, na nais ng Diyos na talaga na tayo po ay tingnan po natin ang bawat araw na lumilipas sa ating pong buhay. Na ang bawat araw ba na lumilipas sa ating pong buhay, ito ba ay nagiging kapaki-pakinabang para sa Diyos? Na ang bawat araw ba na lumilipas sa ating buhay ay meron ba tayong nagagawa para sa Diyos?
o puro na lang para sa ating lahat, para sa ating sarili? So mga kapatid, mga minamahal, we are created by God. Tayo po ay nilikha ng Diyos. And we are saved, di ba? Tayo ay iniligtas ng Diyos. So mga kapatid, ang Diyos po ay mayroong layunin sa ating buhay. Si Kristo ay mayroong pong layunin. Bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayo? Bakit hanggang ngayon ay nandito pa tayo sa mundo? Teach us to number our days. Una, ang nais po nitong ituro sa atin mga kapatid, mga minamahal, manage our time. Kailangan po na magkaroon po tayo ng time management. Hindi yung ang ating oras ay lumilipas sa mga walang kwentang bagay. Na ang ating mga oras ay nauubos na lamang sa gadgets, sa cellphone. Na ang ating oras, huwag sanang matulad sa ibang tao na ang oras nila ay nauubos sa pagsusugal, ang kanilang oras ay nauubos sa pagmamarines, ang kanilang oras ay nauubos sa pagbibisyo. Mga kapatid, mga minamahal, we need to manage our time. Na talagang hindi po ito ibinigay ng Diyos para gugulin lamang natin, sayangin lang natin sa mga walang kwentang bagay. We need to manage our time. Ako po ay nalulungkot sa aking buhay kapag sa loob ng isang araw ay wala man lamang akong nabahaginan ng salita ng Diyos. Ako po ay tunay na nalulungkot at para baga sinasabi ko, sayang. Sayang yung aking araw na hindi man lamang nagamit. Sayang yung araw na lumipas na wala man lamang akong nabahaginan o naturuan ng kaligtasan. Ako po ay nanghihinayang. Pero katulad nga kahapon, anong magagawa ko kung talagang ayaw nila? Diba? Alam nga naman piniling ko sila. Umupo kayo dito at kayo makinig. So talagang kahapon ay wala talagang nagbigay ng oras upang makinig ng salita ng Diyos. We need to manage our time. Sapagkat mga kapatid, mga minamahal, magkakaroon po tayo ng problema sa buhay natin kapag hindi po natin na-manage ng maayos ang ating oras. Kapag hindi natin na-manage ng tama sa wasto ang ating oras, yung ating panahon. At mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin na kung mayroon ng problema, lahat naman tayo ay may problema, abnormal ang walang problema. Diba? Ang walang problema ay yung mga special child. So hindi ka special child. Diba? Ako special. Lahat tayo ay meron tayong mga problema, mga kapatid, mga minamahal. So in every problem, laging tatandaan, there is a solution. There is a solution. Hindi po solusyon sa isang problema ang maglasing. Diba? Kasi yung iba, kapag may problema, naglalasing. So hindi po yung solusyon. Dati ako, nung ako hindi pa mananampalataya, nung hindi pa ako Kristiyano, kapag may problema, tumatakbo ako sa aking kaibigan, pre. O ano? Problema eh. Sambote lang yan. Diba? So ngayon po, kapag may problema, lagi nating tandaan, there is a solution. So meron pong solusyon, hindi po solusyon ang ikaw ay maglasing, hindi po solusyon na tayo ay kunin natin ang buhay na ito. Let's say halimbawa ay tayo ay magpakamatay, hindi po yung solusyon sa ating mga problema. Amen po ba? So sa bawat problema ay meron pong solusyon. So it is not a solution to take away our life or to kill our life. That is not a solution to every problem. So mga kapatid, mga minamahal, ang solusyon po sa ating mga problema, una ay salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Kailangan natin basahin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagbibigay ng wisdom. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang salita ng Diyos ay siyang nagpo-comfort sa atin. Ang salita ng Diyos, ito ang nag-aaliw sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tandaan, in every problem, there is a solution. Nagkakaroon tayo ng problema kapag hindi natin na-manage ang ating oras na maayos. So we need to manage our time. Amen? So tingnan natin sa ating pong buhay, yung mga kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, hindi yung ating problema. Kasi lahat naman tayo ay may problema. So mga kapatid, mga minamahal, there is a solution
there is a Savior. Meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin anytime, anywhere. Kaya talaga sa ating pong buhay, hindi ho tayo kawawa. Di ba? Hindi tayo kawawa. Ang kawawa ay mga taong walang Kristo sa kanilang puso, walang Kristo sa kanilang buhay. Sila yung kawawa. Ang mga kawawa ay mga taong tumatawag sa maling Diyos. Yun po ang kawawa. Ang mga kawawa ay mga taong tumatawag sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat kailanman ang mga Diyos-Diyosan ay hindi nakakapagligtas. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi kayang tumulong. So sila po ang kawawa. Ay tayo po, mayroon po tayong Diyos, si Kristo, na ating tagapagligtas at kaya tayong tulungan anytime, anywhere. So mga kapatid, manage our time para maiwasan ang problema. We need to manage. So kaya tayo nagkakaroon ng problema at kaya lumalala ang problema. Minsan kasi hindi na pinapansin at inuubos na lamang ang oras sa walang kwentang bagay, nag-aaliw. Katwiran, pastor, nag-aaliw lang naman ako eh. Diba? Eh ang problema, ubos na ang oras mo dyan sa pag-aaliw. So hindi mo na nahanapan ng solusyon ng problema mo. Diba? So mga kapatid, there is a solution, there is a Savior, and there is a smart coming from God. Meron pong knowledge, meron pong intelligence, meron pong wisdom na ibinibigay ang Diyos sa atin. So buksan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin yung ating pananampalataya. Sabi po dito, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Add to your faith virtue. Na, opo, yung ating pananampalataya ay sapat na for our salvation. That is enough. Pero habang nandito tayo sa mundo, kailangan tayo po'y lumalago sa ating pananampalataya. Kailangan tayo po ay tumitibay sa ating pananampalataya, lumalakas. At kaya ang kailangan po para tayo tumibay, lumakas, lumago, we need virtue. Virtue, knowledge. So kailangan po ng knowledge at ang salita ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng knowledge. So ano ang magiging knowledge natin kung hindi naman natin binabasa ang Bible? Iba po yung knowledge na galing sa mundong ito. Iba po. Meron ding knowledge na galing sa mundo. At meron ding knowledge na galing sa Diyos. Sana ang hanapin natin knowledge ay yung galing sa Diyos. Amen po ba? And to knowledge, sabi po dito, temperance, na tayo bilang mga Kristiyano ay kailangan mayroon po tayong pagpipigil or self-control. Na kung may problema ka, matuto tayong magtiis at manalangin tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos. Amen? So, tayo po yung mga Kristiyano na, kaya hindi nga po solusyon sa isang Kristiyano na kapag may problema ay yung sasabihin natin, magpapakamatay na lang. That's wrong. Mali po yun. Una, meron nga tayong Diyos, si Kristo, at nandiyan din, nandiyan din po ang mga kapatiran. Diba? Nandiyan din ang mga kapatiran. Handa namang tumulong ang mga kapatiran, kaya nga meron kayong mga ladies fellowship, at kung wala pa kaming mga men's fellowship, pero lagi yung tatandaan, mga kalalakihan, ang bawat isa sa atin ay handang tumulong. Sana nga ang bawat isa ay handang tumulong. So hindi naman ang tulong ay laging pinansyal. Ang tulong ay sa pamamagitan din ng mga advice, di ba? Temperance, patience, and to patience, godliness, verse 7. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. So mga kapatid, mga minamahal, there is smart coming from God. Meron pong knowledge na ibinibigay ng Diyos para mga problemang ito ay ating masolusyonan. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, lumalapit ang bawat isa, huwag pagsawaan ng prayer, huwag pagsawaan ang pagbabasa ng Bible. Hello? Sawa na ba kayo?
Yan, naalala ko yung salitang sawa na. Diba? Ang ministry ay hindi isang laro para iwanan kapag ito ay sawa na. Orang pagbabasa, orang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang laro. Na kapag ikaw ay sawa na at pagod na, ay iiwan mo. So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos po ay handa magbigay sa atin ng knowledge. Kaya huwag nating pagsawaan ang pagbabasa ng Bible. Huwag tayong tumigil sa pag-pray. Huwag tayong tumigil sa ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Diba? So mga kapatid, kasi ang bawat isa, nagpapalakasan tayo dito. Sana nga tayo lahat dito ay nagbibigay encouragement, hindi discouragement. Diba? Mahirap yung tayo nandito, pero tayo nakaka-discourage sa ating mga kapatid. So we need to comfort, we need to encourage every one of us. Encourage natin kung alam natin nadi-discourage ang isa. So we need to encourage them. Huwag natin i-discourage, kaya sana maging maingat tayo sa ating pananalita, maging maingat tayo sa pagkilos o pagtrato sa bawat kapatid natin. Amen? So mga kapatid, manage our time. Kapag hindi natin na-manage na maayos ang ating oras, nandyan ang problema, biglang darating sa ating buhay. Kaya nga po, ang pag-aasawa ay hindi rin po yan talaga biro. Diba? Ang pag-aasawa ay talaga yan po ay dapat iluhod sa Diyos, ipag-pray. At talagang maging maingat. Sabi nga na isang awitin ang bili ni Pastor sa akin, maging maingat sa aking mamahalin. Diba? Sobrang init ko. Sobrang ingat na. Pasingat nyo? Kasi, alam nga hindi maging maingat, ay mayroong ministry na matadamay. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Ayaw kong masira ang ministry, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, we need to manage our time. So ang iba, wala talagang time management. Taas nga kamay na mayroong time management. Hindi makatasan. So para bagang routine na lang yung iba. Pagkagising sa umaga, ito na. So, maaari hindi rin naman po nasusunod, pero we need to manage our time. Diba? Kasi ayaw ng Diyos na nasasayang ang oras, sapagkat ang buhay sa mundong ito ay maiksi. Life is short. Tandaan niyo po, we need to manage our time just because our life is short. Maiksi ang buhay. So sabi nga po dito sa Psalms 19, tinan niyo po. Saan pa sinabi yun na 3 score. Diba? Yung ating buhay ay 3 score years. Verse 10. The days of our years are 3 score years and 10. And if by reasons of strength they be 4 score years, yet is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. So maiksi po ang buhay. Kaya dapat magkaroon po tayo ng time management. Si Kristo nung nandito sa lupa, wala po siyang sinayang na oras sa bawat sandali ng kanyang buhay. Wala po siyang sinayang na oras. Kaya nga, dito sa Bible, wala tayong makikita dito sa Bible na si Kristo ay naglaro. Diba? Si Kristo ay seryoso pagdating sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay seryoso pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay seryoso pagdating sa ministry. So we need to manage our time. Maiksi lamang ang ating buhay sa mundong ito. Kayo nga hindi nakakaalam ng inyong buhay. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ang inyong buhay. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Diba? Maiksi ang buhay po natin dito. Life is short. So we need to manage our time. Then, pangalawa, teach us to number our days
we need to maintain our true identity. Kailangan po natin i-maintain, pamadamiin yung ating pagiging Kristiyano. Amen? Kung Kristiyano ka dito sa bahay-sambahan, dapat Kristiyano ka paglabas mo sa bahay-sambahan. Dapat Kristiyano ka from Monday to Saturday. Not only just Sunday, but every day. So we need to maintain our identity. Sapagkat our life is struggle. Ang buhay natin ay pakikipaglaban. Meron po tayong laban sa mundong ito. Amen? So yan po ang buhay, pakikipaglaban. Hindi yung katulad ng pakikipaglaban ng sundalo, hindi po yung katulad ng pakikipaglaban ng mga pulis. Pero bilang tayo mga Kristiyano, meron po tayong spiritual warfare. Meron tayong spiritual battle. Amen? So sabi po ng Ephesians chapter 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 6 verse 10. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11. Tuloy po natin sa verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the words of the devil. So meron po tayong spiritual battle. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to manage our time. We need to maintain our true identity. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong Psalms chapter 90, ang sumulat po nito ay si Moses. Ito po ay panalangin ni Moses sa Diyos. So meron po siyang spiritual battle. Meron po siyang pakikipaglaban. Si Moses ay nahihirapan. Si Moses ay may problema. At sa kanyang problema ay nandoon ang kanyang prayer sa Diyos. Nandoon na siya lumalapit sa Diyos. Ito po ay sinulat ni Moses during their times in the wilderness. 38 years na po sila sa wilderness, hindi pa rin po sila makarating-rating doon sa promised land. At dahil si Moses po ay nahihirapan na, ito po yung solusyon sa problema, ang paglapit sa Diyos, ang pagtawag sa Diyos, o yung pananalangin. Kaya nga po sabi dito sa verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generation. Mahabang panahon na po silang namalagi doon sa ilang, sa disyerto. At ang Diyos lamang, ang Panginoon lamang, ang kanilang naging tahanan. Tahanan kapag may mga bagyo, tahanan kapag may mga problema. Verse 2, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. So mga kapatid, mga minamahal, we need to manage our time, we need to maintain our true identity sapagkat ang buhay ay isang struggle. Ang buhay ay isang laban. That is our life. Tingnan nyo, sa buhay natin, marami tayong do's and don'ts. Tama ba? O baka wala na kayong mga don'ts? O wala na kayong mga don'ts? Lahat ng don'ts, ginagawa niyo na lang. Diba? So mayroon po tayong do's and don'ts. Ibig sabihin, yan po yung ating laban. Meron tayong spiritual battle. Meron tayong mga hindi dapat gawin bilang tayo mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi natin tatandaan ang sabi po ng Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 13. There hath no temptations taken you, but such as is common to man. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dumating sa sinumang tao. So lahat ng tao sa mundong ito ay may problema, may pagsubok. But God is faithful, subalit tapat ang Diyos, who will not suffer you to be tempted, na hindi niya
kayo susubukin ng higit sa inyong kakayanan, that ye are able, but will with the temptation, subalit sa mga pagsubok, siya ay gagawa din ng paraan ng pagtakas, that ye may be able to bear it, upang ito'y inyong makayanan or mapagtagumpayan. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo. Last week nga, nung ako'y nandun na Sister Rudy ng Kuya Lucy, pinigilan ko lang aking pag-iyak. Kundi last week pa yun. Pinigilan ko lang ang pag-iyak ko. Pero sa kabila ng pagsubok, nandito po ako, nakakatayo pa rin sa inyo. Nais ko pa rin gampanan kung ano yung aking tungkulin. Nais ko pa rin gampanan kung ano yung panawagan sa akin ng Diyos. Kahit may pagsubok. Kaya nandun si Andrew, nandun si Casey yata. So pinigilan ko yung aking pag-iyak. Pero alam yun din na Kuya Luis kung pakinig nila yun sa boses ko. Alam nila yun sa boses ko. So mga kapatid, mga minamahal, we need to maintain our true identity. I-maintain natin yung pagiging Kristyano natin. Hindi yung hindi ka na Kristyano kapag may problema ka. Hindi ka na Kristyano kapag yung may pagsubok ka na, tutularan mo na yung mundo, makikiayon ka na sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? Yung ibang tao kapag may problema, inom. Ganun din ba ang iyong gagawin? Mag-iinom ka rin ba? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, nandito ang salita ng Diyos. Siya magbibigay sa atin ng lakas upang lahat ng pagsubok, malinaw naman po ang pagsubok ay binigay sa atin para kayanin at mapagtagumpayan. Diba? Hindi ito ibibigay sa atin kung ito ay higit sa ating kakayanan. Kaya kapag may pagsubok o problema, let us rejoice, magalak tayo. Sapagkat ang Diyos ang siyang kasama natin, hindi niya ito ibibigay kung hindi natin kaya. Last, hindi pa pala, enter mo pa. Verse 1. Sabi po ng verse 1, Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. So mga kapatid, mga minamahal, teach us to number our days, so we need to magnify the Lord in our life. We need to magnify. Maiksi ang buhay, may laban tayo sa mundong ito. Life is stagger. Stagger. Ibig sabihin, wala pong katiyakan ang ating buhay sa mundo. Walang katiyakan. So, dapat ngayon pa lamang minamagnify na natin, itinataas na natin, pinupuri na natin, pinaglilingkuran na natin ang ating Diyos. Ngayon pa lang, hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, saka na lamang ako aawit, saka na lamang ako magsusurbining, saka na lamang ako maglilingkod, saka na. So, ang buhay ay walang katiyakan. Hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo. Diba? Life is style. Kaya dapat ngayon pa lamang we need to magnify the Lord in our life. Itaas na natin. Dakilain na natin. Paglingkuran na natin ang Diyos. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang ay ibigay na natin ang ating the best. Lagi kong uulit-ulitin sa inyo. Kung iniisip nyo, kung kayo'y naniniwala na ito'y para sa Panginoon, ibigay natin ang ating the best. Kung kayo ay naniniwala na ang lahat ng ginagawa natin dito'y para sa Panginoon, ibigay na natin ang ating the best. Hindi bukas, kundi ngayon. Diba? Maiksi ang buhay, walang katiyakan ang buhay sa mundo. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Maaaring binanggit dito, hanggang 70 years old tayo. Pero tingnan ninyo ang mga namamatay. Merong namatay ng 38 years old, merong namatay ng 35 years old, merong namatay ng 21 years old. So walang katiyakan ang buhay, walang pinipili ang kamatayan. Bawat araw ay may namamatay.
Kaya sinasabi dito, kung lumampas man ng 70, bonus na yon, pasalamat na tayo. Di ba? Pero sa akin po, hindi na talaga ako aabot ng 60. So yun po, hindi na ako aabot ng 60. Rapture na eh. Diba? So walang katiyakan ng buhay sa mundo. Kaya nga sabi ni Sheena eh, Brother Edwin, mag-aaral ka na lang. Huwag ka na mag-aaral. Sabi ni Sheena, mag-aaral ka na lang sa Bible School. Kasi mga kapatid, yun nga, babalik na eh. Diba? Malapit nang bumalik ng Panginoon. So, wala nakakaalam. Lagi sabi ng Bible, malapit na. So mga kapatid, mga minamahal, magnify the Lord in our life. Life is staggered. Walang katiyakan ang buhay. Kaya dapat ngayon pa lang ay tayo po'y magpagamit na, ibigay na natin ang ating the best. So sa ating pong paglilingkod, huwag nating pairalin ang ating emotion. Diba? Huwag nating pairalin ang ating emotion. Dapat ma-handle din natin ang ating emotion. Dapat kaya natin kontrolin ang ating emotion. Makukontrol natin ang ating emotion, ang ating damdamin kung tayo po ay talagang tatanggap ng correction, kung tayo po ay laging magbabasa ng Bible, kung ating isasabuhay ang salita ng Diyos. Magagawa natin kontrolin ang ating emotion. At ikaw, para ikaw maging mabuting leader, kailangan mong makontrol ang iyong emotion. Diba? Kasi kapag hindi mo na-control ang iyong emotion, itong emotion na ito ang magpapabagsak sa atin. Itong emotion na ito ang magpapabagsak sa atin. So, kailangan natin ang Diyos, ang Panginoon sa ating buhay. We need to manage our time, maintain our true identity, magnify the Lord in our life. Life is short, life is struggle, life is stagger. Then the last, mga kapatid, verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever down, has formed the earth, and the world even from everlasting to everlasting, thou art God. So mga kapatid, we need to manifest the goodness of the Lord. Kailangan natin ipahayag yung kabutihan ng Diyos. Ipahayag natin sa buong mundo, sa bawat tao, ang ginawang pagliligtas ni Kristo sa ating buhay. Before it's too late. Before it's too late. Ipahayag na po natin ngayon kung paano si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Ngayon, ang panahon, ito yung araw upang sila ay maligtas. Kaya salamat sa mga kapatiran na sumasama sa soul winning. Salamat sa mga kapatiran na talagang, Pastor, puntahan natin to, si ganito, si ganito. So salamat na kayo ay mayroong pong desire upang magamit para may pahayag ang kaligtasan. Say amen kung lahat tayo palangit or ligtas. Amen. Sa panga? Amen. So tayo po'y palangit, yung po yung kabutihan ng Diyos. Yun ang goodness ng Diyos sa atin. Diba? So yung ibang tao, marami na po yun nandoon sa impyerno. Siksikan na sila doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mabuti ang Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin hindi siya mabuti. Merong mga tao na kapag dumaranas ng matinding pagsubok, agad sinusumbatan ng Diyos. Diba? Bakit ako? So para pasanagan nila yung daigdig. Tayo po bilang mga Kristiyano, tingnan po natin at ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Maiksi ang buhay. Diba? Maiksi ang buhay. At walang katiyakan ng buhay. Kaya sana ipahayag na po natin yung mga kabutihang ito ng Diyos.
So dito po ay pinapahayag po ni Moses sa kanyang pong panalangin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi nga ng verse 1, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generation. Before the mountains were brought forth, or ever Thou hadst formed the earth. So ang Diyos ang lumikha ng mundo ng ating matitirhan, at sa mundong ito ay ang Diyos ang naglagay ng lahat ng ating kailangan, yung mga punong namumunga, yung hangin, dagat, tubig na ating inumin. Yan po yung mga kabutihan ng Diyos sa atin na tayo kanyang muling nilikha upang i-provide muna lahat ng ating kailangan. Even from everlasting to everlasting, Thou art God. Thou turnest man to destruction and sayest, Return ye children of men. So mga kapatid, na dapat tayo po ay bumalik sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. At tayo po ngayon ay nasa sa Diyos na manatili po tayo. Sana yung ating mga kapatiran ng lalamig ay ating po silang papanumbalikin. Sana yung mga taong wala sa Diyos kay Kristo, sana ipag-pray natin na tayo maging instrumento para sila ay may lapit sa Diyos kay Kristo, para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Verse 4, For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as the watch in the night. So sinasabi po dito na talagang walang katiyakan ng buhay. Walang katiyakan ng buhay sa mundo. Thou carriest them away as with a flood. They are as asleep in the morning. They are like grass which groweth up. Tayo ay inihalin tulad sa mga damo. Di ba? Ang damo, opo, tutubo, lalago, and then malalanta. Yun ang damo. There is a time, di ba? Merong time for, merong oras para sa pagsibol, merong oras sa pagtatanim, merong oras sa pag-aani. Yan ang buhay natin. Wala pong katiyakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, manage our time. Maintain our true identity. Magnify the Lord in our life. Manifest the goodness of the Lord. Ating pong ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi nga po ng Lamentations, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Lamentations chapter 3, verse 21-22. Tingnan po natin. Hanggang 23. Lamentations 3, verse 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. Verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. So, ang Diyos, ang awa ng Diyos ay nasa sa atin. Ibig sabihin, mayroon pa po siyang purpose sa buhay natin. Mayroon pa siyang layunin. Verse 23, They are new every morning, great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, huwag sana natin sayangin yung buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin. Huwag natin sayangin yung mga oras na ibinigay ng Diyos. Tayo po ay katiwala lamang ng buhay na ito. Tayo po ay katiwala lamang ng oras, ng panahon. Huwag po nating sayangin. Tayo po ito ngayon. Tayo po ito ngayon, yung ako pumikit, tayo po nanalangin. Ama namin Diyos sa langit. Salamat po sa inyong banal na salita na nahayag iyong kami. Dalangin ko po aming Diyos. Patuloy mo po kaming palakasin sa aming pong pananampalataya. Dagdagan ang aming pananampalataya. Kami po ay nananampalataya at umaasa na sa bawat pagsubok sa aming pong buhay, umaasa na lagi po kami sasamahan. Tunay naman po na lagi po kayo nandyan. Nandyan kayo upang kami ay tulungan. Nandyan kayo upang kami ay bigyan ng kaaliwan. Nandyan kayo upang kami bigyan ng knowledge. Nandyan kayo upang kami ay iligtas.
Naway lagi namin makita sa aming pong buhay ang inyong pong kabutihan at katapatan. Opo, maraming problema sa mundong ito. Pero tingnan po namin ang buhay po ni Moses. Si Moses, ang dami niyang pinamunuan. Mga taga-Israel na hindi po mabilang. Nasa sobrang dami si Moses ay naranasan po niya ang mapagod. Pero ganun pa man, pinakita sa amin ni Moses na mayroon talagang Diyos na tapat, Diyos na maasahan, Diyos na handang tumulong. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay dumaranas ng matinding pagsubok sa inyong pong mga buhay, nais ng Diyos na ikaw ay magpatuloy sa kanyang gawain. Nais ng Diyos na ikaw ay manatili sa kanyang gawain. Huwag kang lumayo. Sapagkat ang paglayo, lalo lamang tayo maghihirap kung tayo ay hindi magpapatuloy. Nawa, ang bawat salita na nahayan ngayon, tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Maging kalakasan, maging pagpapala. Dalangin po namin sa hapong ito, patuloy mo pong patnubayan at pagpalain ang bawat isa. Ito po yung aking dalangin, hinihingi ng may basta salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.